Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jeff Ho. Well, ang pagsingil ng doctor's fee sa mga pasyente ay dapat po may basihan. At ang basihan po ay kung anong ginawa mo sa pasyente, anong pinakita mo sa pasyente, lalo yung kasipagan ninyo, yun po ang pinaka-importante at gawin basihan kung magkano ang pwede isingil mo sa pasyente. Hindi po yung kung anong naranasan po natin nung nag-aaral pa tayo ng medicine, nung nagiging estudyante tayo, nung nagiging clerk tayo, nung nagiging intern tayo, nung nagiging resident doctor tayo during our training. So, past tense na po yan, ika nga. Ang kailangan, yung present tense. Kasi kung dadalhin natin yung nakaraan, hindi natin makonvince yung pasyente o yung relatives. At pwede ka nang sagutin, hindi ko na problema yun, Dok. Kasi yun po ang pinili mong kurso. Ang pinag-usapan po natin, yung tungkol sa doctor's fee mo, Dok. Ayan. So we have to justify our present professional fee which we charge our patients with our present deeds. What have we done to our patient in order to justify that we charge that certain amount and that we deserve to charge that amount? Yun po ang importante. Well, katulad ng sa practice po natin. Pwede hindi tayo parehong estilo, okay? Pero hindi naman ibig sabihin na ako po yung tama, kayo po mga mali. Or hindi rin ibig sabihin kayo po ang mga tama, ako po yung mali, kahit nag-iisa lang po ako. Kasi ang style po talaga natin ay i-explain po natin sa pasyente. Although, palagi nangyayari sa atin ito, pero hindi rin ako nagsisingil ng malaki. Katulad ng sinabi ko, we live by our motto, essence, E-S-S-E-N-S-E. We earn to survive and serve, and not to survive, only to earn. Well, pwede man natin sabihin ng pasyente, alam mo, Madam, Sir, naalala mo ba nung inadmit ang pasyente ninyo hating gabi, 1:00, 2:00 ng madaling araw, di ba, pinuntahan ko po kayo kagad sa emergency room? At inaantok pa ako noon. Ginising ako ng resident doctor, tumawag sa akin tungkol po sa pasyente natin. Siyempre, nakakatakot, di ba, Madam? Kung may mangyari sa akin habang nagdadrive ako, present tense pa rin ito, Hindi to past tense. Hindi to clerk, intern, resident. Hindi po. As a consultant, driving his car to the hospital in the middle of night. Nakakatakot po yan. Especially, alam po natin, ang daming reckless drivers sa gabi. Akala nila, walang sasakyan. Todo bilis yan. Bahala kayo dyan. Kung maabutan ka ng isang reckless driver na lasing. So, pwede natin sabihin ng pasyente. At, alam mo, Mrs., Sir, nung na-confine yung pasyente natin, serious po siya. At, gabi-gabi po, ginigising ako ng resident doctor dahil in-update po niya ako tungkol sa kalagayan ng pasyente natin. At
talagang hindi po tayo makakatulog. Ganun kasi rin tayo eh. Pag meron tayong serious na pasyente, ang hirap matulog. Ang binabantayan natin, yung cellphone natin. Pag meron message alert tone or meron tumawag at naka-appear sa screen na doktor from ganitong hospital, nagkataon, nandun yung serious na pasyente ninyo or natin pala, talagang we fear na baka may masamang balita. Ang hirap po talaga maging doktor, lalo pag serious po tayo sa isang serious na pasyente. Hindi naman po tayo surgeon. Kung may ginawa kayo sa pasyente, inopera po ninyo pala, at pwede nyo sabihin, alam, Mrs., Mister, diba na inopera ko po kayo 10 o'clock or 11 o'clock in the morning, at lumampas po tayo dahil meron tayong nililinis na sugat or whatever. At nakakain lang po tayo alas 12. Nalipasan po tayo ng gutom noon at nagkaroon po tayo ng hyperacidity. Ayan. In that way, ma-convince po ang relatives or ang pasyente na sapat po yung singil mo. Lalo pag araw-araw, di ba, Mr., Mrs., binibisita ko kayo madaling araw, nilininis ko po yung sugat niyo, dinidressing ko po kayo. Ayan. Kasi minsan, itong mga nangyayari, hindi po nila nakikita. Habang nagda-drive ka, pabilisan, papuntang hospital dahil serious ang pasyente, hindi nila po nararamdaman yung takot natin hating gabi. Hindi nila nakikita. Minsan, wala sila sa loob ng hospital room no? At nagbibisita po kayo, tayo, mga doktor. So, hindi po nila nakikita, hindi po nila nararamdaman. And it is our duty to explain to them our present deeds, kung anong ginawa natin sa pasyente nung na-confine siya. Hindi po yung nangyayari noon. Kasi po, hindi po yan pwede gawin basis of our justification in charging a certain professional fee. Maraming salamat po.